Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Sasamahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of Romans chapter 12, verse 12, and Colossians chapter 4, verse 2. As we hear God today, kaya gusto ko po ng inyo pong listening ear, receptive heart, attentive mind, at ang inyo pong focus na puno po ng pananampalataya. And I read Romans 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Colossians 4:2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. To devote means to dedicate, to consecrate. And dedication requires faithfulness. And the Word of God tells us to be faithful in prayer. To be faithful in prayer. Then, this is the question. Why be faithful in prayer? Ba't kinakailangan tayo po yung maging tapat sa pananalangin? And this is the answer. Because this is the greatest thing we can do to God and to men. This is the greatest thing we can do to God and to men. Ito po ang pinakadakilang bagay na pwede natin gawin sa Diyos at mga tao. Na maaring kayo po yung magtanong, paano siya naging dakilang bagay na pwede natin gawin sa Diyos at para sa mga tao? Ito po ang sagot. Kinakailangan maintindihan po natin ang meaning po ng prayer. Prayer means intimacy with God. Prayer means intercession for others. Yun po ang meaning ng prayer. Intimacy with God. At ito pong intimacy sa Diyos ay luluwalhati sa Diyos. Intercession for others, for our neighbors. Ito po ang magiging daan ng kaligtasan ng maraming tao at perfection ng church. Kaya ito po ang dahilan kung bakit itong pinakadakilang bagay na magagawa natin sa Diyos at sa tao. Let me say that again. This is the greatest thing we can do to God and to men. Ulitin ko po ha. This is the greatest thing we can do to God and to men. To be faithful in prayer. Because prayer means intimacy with God, it glorifies God. Prayer means intercession for others, for our neighbors. It will save them. It will bring the church to perfection. This is the greatest thing we can do to God and to men. At yun po ang sabi po ng Mark 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this. Jesus said, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So malinaw po yan. There is no commandment greater than this. The first and the second commandment, according to Jesus, is to love God with all our heart, and with all our soul, and with all our mind, and with all our strength. And the second is love our neighbor as we love ourselves. And there is no commandment greater than this. So, this is the greatest commandment and the greatest ministry. Ito po ang pinakadakilang utos at ministeryo. Ito po ang pinakadakilang bagay na magagawa natin sa Diyos at sa atin pong kapwa. Because intimacy with God is love expressed. Amen. Yung pong pakikipag-ugnayan sa Diyos ay expression ng ating pag-ibig sa Kanya. At yun po ang Kanyang dinidiman na ibigin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Nang ibig pong sabihin yung atin pong buong kabuuan bilang tao ay dapat magmahal sa Diyos. Yung ating buong puso ay para sa Kanya, yung ating buong lakas. Amen? Yung ating buong pag-iisip, yung ating buong kaluluwa.
Ano pong sabi po ng John 4:16? And we know that we rely on the love of God that was given to us. And those who live in love live in God because God is love and God lives in them. Let me say that again. Those who live in love lives in God and God lives in them. Sila raw po na nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos at ang Diyos ay nabubuhay sa kanila. Amen. Kapag tayo po ay nabuhay sa pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, yun po'y tanda na tayo nabubuhay sa Diyos at ang Diyos po'y buhay na buhay sa atin. Ano po yung buhay na buhay sa atin? Yung Kanya pong buhay, yung Kanyang kaluwalhatian, yung Kanya pong kapangyarihan, yung Kanya pong karakter. Na sa atin pong buong katauhan, ang makikita ay Diyos. Hello. At yung pong Kristyanismong totoo ay hindi na po teaching o logical teaching, kundi a life, a living truth. Kagaya ni Jesus, sabi po ng Bible in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among men, and we have seen His glory, the only begotten of the Father. Amen. At yun pong sinasabi po ng Hebrew, chapter 11. Amen. Verse 2. That the radiant glory of God was manifested in Christ Jesus. Colossians 2:9 and 10. In bodily form lives the fullness of God in Christ Jesus. Yung buong kapuspusan ng Diyos ay kay Jesus sa katawang tao. Dahil siya po ay nabuhay sa pag-ibig. Yun din po ang mangyayari sa atin. Pag minahal natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip, yun po'y tanda na tayo po'y nabubuhay sa Diyos. At ang Diyos ay nabubuhay sa atin. At ang buhay na kinabubuhay natin ay Kaniya. Yung atin, wala na. Dahil ang sinamang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Lahat ng lumang bagay ay naglaho na at lahat ay pawang bago na. Yung ating simple nature ay kinuha na ng Panginoong Hesus nung siya'y nanahan sa atin. Nung tinanggap natin siya bilang personal nating Panginoon Diyos at tagapagligtas. At yung kanyang divine perfect nature ang tumira sa atin, pumalit sa atin. John 1:12, Colossians 1:27, Colossians 3:1-3, and 2 Peter 1:3 and 4. Amen. Isn't that amazing? Oh, I love the truth. Do you love that revelation? Sila na nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos. At ang Diyos ay nabubuhay sa kanila. Kung nung nakita ng mga tao kay Jesus noong panahon niya, ay siya rin makikita sa atin. We have seen His glory. The disciples is talking about God in Him. God in Christ. The only begotten of the Father. God in Christ and Christ in us. Amen. We have seen His glory, the only begotten of the Father. God in Christ. Christ in us. Do you get the revelation? Hindi lamang ang pag-ibig po ay tanda ng perfection. Kundi siya po'y tanda na ang buong kapuspusan ng Diyos ay isama sa atin at ang Diyos na po ang nananahan sa atin. Siya po ang nabubuhay sa atin. Whoever lives in love lives in God and God lives in them. God lives in them. God lives in them. At yan ang reason kung bakit sinasabi na pag tayo po'y nasaktan, magpatawad tayo kaagad. Na-open tayo, magpatawad kaagad. Na-reject tayo, magpatawad kaagad. Na-islander tayo, magpatawad ka agad. Na-betray tayo, magpatawad ka agad. Na-hurt tayo, magpatawad ka agad.
Lahat ng bagay na pangit na dumating sa atin, ang response po natin ay forgiveness. Amen? Para ipakita ang Diyos po ay nabubuhay sa atin. Kagaya po ng mundo, walang forgiveness. Tagal na po yung kasalanan na kapwa nilang ginawa sa nila. 30 years ago, 40 years ago, 50 years ago, dinala po nila hanggang ngayon, hanggang kamatayan. Hindi sila nagpapatawad. Hindi po makalimutan. Yung po ang mundo, yung po'y pagpapakita, ang Diyos po hindi nakatira sa kanila at hindi buhay sa kanila. God don't live in them. Hindi sila makapagpatawad. They don't know how to love. They don't love. They don't walk in love. Because God don't live in them. But for us, we live in love, we live in God, and God lives in us. Amen? At pag tayo nagpapatawad, yun po yung malinaw na sign na ang Diyos po ay nakatira sa atin, ang Diyos po ay buhay sa atin, may control ng buhay natin. And when that happens, they will see His glory in us. As they've seen that in Christ, Christ in God, Christ in us. O God in Christ, Christ in us. Amen? Ang sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos at ang Diyos ay nabubuhay sa Kanya. Very powerful truth. So powerful. At nakita ng mga alagad ng mga tao ang Diyos kay Jesus, ang buong kapuspusan ng Diyos. Because He lived in love. He lived in God and God lives in Him. God in Christ. So, Christ in us. We live in love. We live in God and God lives in us. The same. For in this world, we are like Jesus. Kaya dinidiman ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaloob at buong pag-iisip. Ito po yung unang utos. Amen? Ikalawa, mahalin natin yung ating kapwa, kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ito po ikalawang utos. At wala na pong utos, panghihigit dito. Ito na po ang pinaka-greatest sa lahat. Kaya nga, this is the greatest thing we can do to God and to men. To be faithful in prayer. Because prayer is love in action. Love to God and to our neighbor. When it comes to God, it is called intimacy. When it comes to our neighbor, it is called intercession. That is the meaning of prayer. Maliit sa akin 32 taon para sabihin ang katapatan ko sa panalangin. Hanggang nabubuhay ako at ang ministeryong ito hanggang bumaba ang Lord. Mananalangin ako. Mananalangin tayo. We will be faithful in prayer. Dahil itong pinakadakilang bagay na magagawa natin sa Diyos at sa tao. Because intimacy with God is love expressed through worship. And that is to desire Him with our whole being. Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag ang Lord ang dinesire natin, bibigay niya po ng kasiyahan ng puso natin. Ang naging problema po ng maraming dinesire niya, kotse, bahay, lupa, mapapangasawa, kinabukasan, material na bagay. That is a wrong desire. A wrong desire. The right desire is this. Desire the Lord. Every day the Lord. At ang lahat ng ito, kusang dadating. Hindi mo hahanapin. Siya rin na magtuturo sa'yo kung paano mo ito matatamo. Makikita mo ang hinaharap mo. Hindi ka mag-i-struggle. At dumating man ang diablo para manggulo, hindi ka masusway, hindi ka madidisip, sapagat alam mo ang pupuntahan mo. At alam mo kung sino yung kasama mo sa pupuntahan mo. Dahil malinaw sa iyo ang relasyon mo sa Kanya. At malinaw sa iyo na sinabi niya sa iyo ang kinabukasan mo. 2 Corinthians 3:16-18. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Ito po ang intimacy. We always turn to the Lord. It is a constant communication with Him. Yun pong intimacy. We always turn to the Lord in worship.
Intimacy is a constant communication with God. And when we turn to the Lord, yung bondage po natin nawawala. Yung fear, yung anxiety, yung worry, yung disgrace, yung shame. At higit mong papaniwalaan ng Lord na sinasabing ikaw ay kagaya niya kaysa sinasabi ng tao na pangit laban sa iyo. Dahil hindi pwedeng i-define ng kahit sino ang buhay mo sa Diyos. Siya lang ang may kakayang i-define. Wala nang iba. Ay kung anong definition ng Lord sa buhay mo, mag-stick ka ron. Dahil yun ang plano niya. Paniwalaan mo yun. And let me say this powerful truth. You will become what you believe. You will become what you believe. You will become what you believe. If you believe you are like Jesus in this world, and then you will be like Jesus. You will become what you believe. Kung naniniwala kang magaling ka na sa sugat ng Lord, you are perfectly healthy at hindi ka magkakasakit kasi immortal ka, then you will become what you believe. Kung naniniwala kang napakayaman mo, you will become what you believe. Kung naniniwala ka anuman ang usapin ng buhay na hinaharap mo ngayon ay victorious forever ka, you will become what you believe. So when we turn to the Lord, we are set free from all works of the flesh. At hindi lang yan, we are transformed from glory to glory with an ever-increasing power. Hindi kasi pwedeng ma-encounter mo ang Lord na hindi ka magiging kagaya ng Lord. Yun ang unang-una sa buhay ng Panginoon at sa pamumuhay kagaya ni Jesus. Being like Jesus begin in His presence. Being like Jesus begin in His presence. Kunin niyo po dyan yung librong tinuro on The Secret of Jesus' Victory. Nakalagay lahat doon kung paano nabuhay ang Lord. Kunin niyo lahat yan. Isang araw, ipapaliwanag ko isa-isa yan. Pero bago ko maipaliwanag para hindi kayo mahirapang umunawa, kunin niyo yung libro na yan. The Secret of Jesus' Victory. Naka-outline po dyan isa-isa kung paano nabuhay ang Lord. May mga chapter at verses po dyan, i-memorize niyo. Malinaw po ang teaching. English, Tagalog po yan. Pero so far, yung Tagalog, I think wala na. English, meron. Kung wala na po, magre-reprint tayo. Magre-reprint. Napakaganda po nun. The more you experience the Lord, the more you become like Him. The more you become like Him. Kaya ang intimacy is to have an encounter with God. John 13:23. Now there was leaning on Jesus' bosom one of His disciples whom Jesus loved. Yan po intimacy. Si John the Beloved, di ba? Yung ulo nakahilig sa dibdib ni Jesus. Ano? Sarap ng buhay ni John. Nakakaingit, ano? Ako, ingit ako sa ganon. Sipin mo yung ulo mo nakahilig sa dibdib ng Lord. So alam na alam niya kung ano yung tibok ng puso ni Jesus. Alam na alam niya kung ano yung pintig nito. Yun po yung intimacy. And I call that so deep, so close intimacy. Yung nakahilig yung dibdib sa ulo ng Lord. Alam niya, masarap maranasan yung privilege na naranasan ko sa intimacy na to. Yung intimate relationship to personal. When I love the Lord loved me too. Yun talagang pag-iibigan, dalawa lang kayo. So close. Minsan sa mag-asawa, kahit mag-asawa kayo, kahit legal yan kasi you are married, minsan may mga hiya-hiya. Pero sa Lord, wala. So pure, so holy, so clean, no? So consecrated. Grabing intimate love, no? It's too personal. Kasi pag ang Lord nag-express ng love sa'yo, talagang malulusaw kayo. Kahit na ayaw mong tumagal, tatagal ka. Kasi alam niyo, kung uhaw tayo gutom sa Lord, mas uhaw at gutom siya sa atin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. So na kayo naligtas, natuto na ako mag-pray, tinuruan ako ng Holy Spirit. 30 minutes, naging 45, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 5 hours, 7 hours. Pataas ng pataas. Yan yung process ng prayer life ko. So, yung 3 oras ko sa Lord, communion lang yan, worship lang yan. Just loving the Lord. Heart searching. Especially may mga issue naganap sa buhay ko na pangit. Sinisiguro ko yung heart ko malinis. Walang samana, walang tampo. I take responsibility. Hindi ko binubulay-bulay yung pangit. I leave that to God. Ang inaako ko yung tungkulin ko.
At ayaw kong pag-usapan yung pangit. Kasi the more you talk about it, the more it become a part of your life. Kasi, ano yan nagsusok in sa spirit mo yan So, nagiging devastated ka. Kaya ayoko. At pagkatapos ng 3 hours na yan, saka pala ako magpipray intercession. Una nga, intimacy. Hindi kasi pwede magkaroon ng intercession na walang intimacy. Kasi nga unang utos, love the Lord your God. Amen. Ikalawa, your neighbor. So, yun yung order Intimacy first, and then second what? Intercession. At ikatatlo nun, answers prayer. So, grabe yung karanasan yan. 3 taon, na-memorize ko yung Bible. Straight po yun. Hindi ako kontento, kita kong bundok. Iwan ko si nanay, si Rapi. Yung naging 2 anak namin, si Rachel, yun pa rin ako. 3 na, si John John. Si John John, bago ang panganak, iniwan ko yan. Kakapanganak ni nanay, iniwan ko. Namundok ako, nag-ayuno, nag-pray, tapos nag-minister. Kaya bumalik ako ng bahay, si John John, almost 1 buwan lang nakalabas. Saka ko lang siya nakalong. Sa laki ba ng uwat gutom sa Lord? So, then one time, nagpipray ako, nakaka 5 hours na ako, hindi ko pa nararanasan yung Lord. Sabi ko, Lord, may kasalanan ba ako? Kasi itong 3 years natin, 3 hours pala ako nagpipray, grabe na yung pagdalaw mo, grabe na yung audience natin, grabe na yung intimacy natin. Ito, nakaka 5 hours na ako, wala ka pa. May kasalanan ba ako? So I wait upon the Lord. Kaya tayo, pag sinabing intimacy, talaga mag-aantay ka sa Lord. Hindi yung pagka hindi mo siya naranasan, naiinip ka na, ayaw mo na. No. The Bible teaches so much on the subject of waiting upon the Lord. We'll talk about that sa mga susunod po nating meeting. Para maging specific po siya at clear. So, I add 2 hours. So, 5 hours, 7 hours na. Hindi ko pa rin naranasan ng Lord. Sabi ko, Lord, may kasalanan ba ako? Bakit hindi ka pa dumadalaw? Kasi pagka nasanay kang mahalin ng Lord, lagi kayo nagmamahalan, sabi kang maranasan yung loving touch niya. Kaya ang tawag ko nga sa Holy Spirit, God's holy loving presence. Kasi hindi siya presensya lang basta-basta, it's so loving, so caring, so tender, so sweet. Kaya ang respect mo sa Kanya, napakataas, napakalaki. Hindi lamang siya Diyos, kundi talagang, worthy kasi, so loving siya so tender, so pure, so kind, so lovely. Kaya pag kinakanta ko yung Jesus, what a wonder, kita niyo, umiiyak ako. Kasi yun siya talaga, by experience, alam ko yung sinasabi ko, alam ko yung kinakanta ko. Because I have been walking with God for the past 32 years. Hindi naman pwedeng maging man of God, hindi ka lumalakad sa Diyos. At ang unang-unang lakad mo, intimacy. Kaya nga yung definition ng prayer, kaya ini-specify ko kasi maraming Christian pastor, prayer lang ng prayer yung turo, hindi pinaliliwanag kung ano yung definition, no? Kaya yung mga tao, hindi alam kung saan pupunta. Kasi intimacy kasama worship dyan. At pag sinamahan mo ng fasting yan, ako, grabe yan. Ang kinakain ngayon ng katawan mo, precious ng Diyos, yung Word of God. Amen? So powerful ganyan. Alone with God. Kaya nga too personal So na yan, naka 7 hours na ako, wala pa siya. Then nagsalita siya. Listen please. Ito sabi niya. Tinago ko sarili ko sa iyo, anak, kasi gusto ko tumagal ka pa sa presensya ko. At doon ko po natutuhan at naunawang ganyan siya kasabik sa atin. Tinaas niya po yung prayer life ko from 7 hours, naging 9, naging 13. At ang pinakamahaba ko po, 20 hours. Hindi ko na nakaya yung 24 kasi masakit na yung mata ko, walang tulog. Amen, fasting ka pa. Yun ang pinakamahabang prayer ko, straight 20 hours. Doon ko po nakita kung gaano siya kasabik sa atin. Hinatak niya prayer life natin. Naitao ko ba rito? Are you learning? Ayaw po niya kasing the same as usual tayo Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi kayo pwedeng i-stack up Ayaw niya nun. Marami tayong mamiss na pagpapala. At nung tumataas po prayer life ko, tumataas yung power ko, tumataas glory ko, tumataas yung miracle, tumataas blessing ko. At na-discover ko po, I become more and more like Jesus. In life, in power, in character, in the work of God, in doing the ways of God, in fulfilling the will of God. Hindi po mahirap maging gagaya ni Jesus. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 3:16-18. When we turn to the Lord, we are free. We are changed into His image and His likeness with an ever-increasing glory or power. Kaya yung encounter sa Lord, mahalaga yan. Yan ang intimacy. Psalm 42 verse 1.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung paano raw uhaw na palagi po yung usa sa matamis na tubig ng batis, dapat ganyan yung kaluluwa natin. Amen. Laging uhaw sa Diyos, sabik. Kasi pag hindi ka na nauhat nagugutom sa Diyos, ang ibig sabihin, espiritu mo nanlalamig na, patungo na po siya sa kamatayan. Kasi hindi ka naman tatagal sa presensya ng Diyos, malibang uhaw ka at sabik sa Diyos eh. Kung gaano kalaki yung uhaw mo pananabig sa Diyos, bunga ng malaki mong pag-ibig sa Kanya, ganyan ka katagal sa presensya niya. Gusto mo tago ng tago sa presensya niya. Gusto mo lagi nag-iisa. Kaya lagi ko hinahanap ng mga kaibigan kong pastor noon, hindi nila ako makita, hindi nila ako matawagan, hindi nila ako makasama. At ako na mismo yung humiwalay. Kasi hanggang kasama ko sila, hindi ko makakasama ang Lord eh. I have to make a decision. Walang masamang asawa ko si nanay, personal ang relasyon namin, pero kung lagi ko siyang kasama, sa communion ko sa Lord, di ko ma-enjoy ang Lord. Kailangang iwanan ko siya. At pumunta sa Panginoon. At pagbalik ko, kasama ko na ang Panginoon para dalhin sa Kanya. Ito pong maganda. Pag ako'y pumasok ng communion room of intimacy, ako yun. Kung gaano ko katagal doon paglabas ko, si Jesus na yun. Ulitin natin, ha? Pag ako'y pumasok ng private room, prayer room, intimacy room, ako yun. Pagkatapos kong lumabas doon, si Jesus na yun. At di ko pinaghirapan yung bumuhay ng patay, magbukas ng mata ng bulag, mabuhay sa biyaya. Hindi ko pinaghirapan si Satanas, i-cast out ng paulit-ulit. Makita lang ako ng diablo, umaalis na, lumalabas na. Pumasok ako yun. Paglabas ko ng prayer room, si Jesus na yun. Ang ibig sabihin, punong-puno ko ng Diyos. Siya na yung naghari sa buhay ko. I live for God and God lives in me. Nakita niyo yung usa, pag nauhaw saan nagpupunta? Sa batis. Pag nakadama po tayo ng pagod sa espiritu, uhaw at gutom, takbo tayo sa Diyos. Walang ibang magsasatisfy, siya lang. At kung gaano kalaki uhaw at gutom mo, ganun ka. Kalalim yung satisfaction at visitasyon mo sa Kanya. Kayo po magdi-decide. Okay, manalangin na gusto ko pang lumalim sa Lord. But you must go beyond telling God na gusto niyong lumalim sa Kanya. You must make a personal decision. Isa nga nating anak, sabi niya, tatay, gusto ko pa pong lumalim sa Lord. Kasi pinag-pray ko siya ng birthday niya, isa nating youth. Sabi ko, ano request mo sa Lord? Tatay, gusto ko pa pong lumalim sa Lord. Ito po, advice ko sa kanya. Pagkitas ko siya ipag-pray. Punta ka ng site. Punta ka ng site. Pumasok ka roon sa room na kung saan marami nag-40 days, mag-stay ka roon 1 week, depende sa kaya mo. Lalalim ka sa Lord. You must pursue your desire. It's not enough to have a desire. You must pursue it till the desire become a reality. Hindi sapat na magsabi tayong gusto nating lumalim. Do something about it. Make a choice. Have your personal decision. Okay, nakit ko bundok, San Mateo. King-king lang ilaw ko. Yung unan ko, yung bag ko. Ballpen, papel lang at saka notebook at dala ko noon. Fasting pa ako, tsaka tubig na binigay ni nanay. Yung tubig lang sa soft drinks, yun lang yun. 3 araw ako roon. Minsan 5, minsan 1 linggo. Ang pera ko lang, pamasahe, parood pa rito. Pag nahulog pa yung 25 centimo, sumasabit talaga ako sa jeep. Decision. Sa decision, hindi mo kailangan ng pera at magandang bahay eh. Ang kailangan mo, determination. Kasi tsak may opposition yan. Ano na yung boyfriend mo, malambing, yung girlfriend mo, opposition yan. Yung asawa mo, naku, hindi pwedeng iwanan. Ano? Masyadong palahanap ng asawa. No? Ako naman, nabibilis naman ako sa mga lalaki at babaeng palahanap ng asawa. Pero sana naman, kung baga ayun at mananalangin asawa, kung ba nang hanapin, alam mo naman sa Lord pupunta eh. I-release mo, samahan mo. Ipag-pray mo na dalawin ng Diyos. Amen. Araw, si nanay nag-ayuno. Naka-4 na araw siya. 3 araw niya, sabi niya pa, gusto kong mag-isa. Gusto kong lumayo.
Alam ko, naghahanap siya ng Diyos. Amen. Kasi nag-ayuno eh. Alam ko, nasasabik sa Diyos. Nauuhaw, nagugutom. Sabi ko, be there. Stay there. Kung saan mo gusto. God meet you there. Alam nga po yun, kasi ganun ako noon eh. Pag sinabi ko kay nanay, love, akit akong bundok. Alam niya na yun. Kasi kung hindi kayo magpapasya, hindi niyo mararanasan yung magandang biyayang sinasabi ko. May tataas pa sa prayer life niyo. Marami pang itataas. Nagsisimula pa lang kayo. And you must believe me. Kaya maka 13 hours ka, hindi ka pag-graduate dyan. Kasi ang maranasan mo sa Diyos ay walang graduation. Ang maranasan mo ang Diyos, walang graduation. Ito yung pinakamagandang karanasan na hindi ka dapat gumraduate. You know why? Dahil habang nararanasan mo ang Diyos, lalo mo siyang nanasain. Lalo mo siyang mimitiin. Bigyan ko kayong halimbawa. Nung ma-reveal sa akin ng Diyos sa kanyang kabanalang kaluwalhatian, nasabik po ako sa malinis banal na pamumuhay. At kada nararanasan ko, Diyos, nananabik ako sa kanya ng gusto at nananabik ako sa malinis na pamumuhay. At nadiscover ko, hindi siya pwedeng paghiwalayin. Kung saan nahayag na sa iyo na ang Diyos ay banal at malinis, mananabik ka na sa malinis na pamumuhay. Maayos na pananamit, maayos na pagkain, pagsasalita, pag-uugali. Talagang iayos mo yung buhay mo. At hindi ka mag-i-struggle. Dahil yung abilidad niya ay sobra para i-aid ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung ability niya is too much. Ang kailangan mo lang talaga decision. Hindi rin hadlang yung trabaho, yung negosyo, yung pag-abroad. Kailangan mo mag-decide. Kasi kung yan ang laki titingnan mo, hindi ka naman tumitigil sa kakatrabaho eh. Hindi ka naman tumitigil sa kakaaral. So walang mangyayari sa'yo. Magra-rapture na lang, hindi mo mararating yung sinasabi ko. You have to make decision. Huwag mong pag-antayin ng Diyos kung kailan ka magkaka-schedule, kung kailan ka po pwede. Hindi po pwede yun. You have to pursue God. You have to pay the price. I said, you must pay the price. You must do something. You must sacrifice something. Para ipakitang seryoso ka sa uwat gutom sa Lord. Kasi wala kayo pakikita na serious desire, hindi maniniwala ang Diyos. Hello? Tayo niyo, yung babae nagasa ng dugo, seryoso po siya makalapit sa Lord kahit masakit katawan niya, at siya po ay punishable by death through stoning. Hindi siya nagpaawat, determinado siya. Pinakita niya yung kanyang desire. Hindi mawawala oposisyon. Boss mo, hindi ka papayagan, yung boyfriend mo, maglulungkot-lungkutan niya, yung girlfriend mo, kaya asawa mo, papaalala sa'yo na hindi siya makakain ng wala kang. Grabe ka naman. Amen. Sobra ka namang madrama. Sabi mo sa katabi mo, drama mo na. Hindi ka makakain ng wala siya. Purihin ng Panginoon, magkaiba kayo ng trabaho eh. Pag nag-lunch time kayo, wala na may asawa mo, wala ka rin doon sa kumpanya niya, wala rin siya sa kumpanya mo, nakakakain mag-isa, sobra ka namang dumarama. Unviable yan. Marami pong harang. At hindi ko sinasabing magalit kayo sa kanila. Normal po yun. Kasi hindi nila naabot yung revelation mo. Hindi nila naabot yung desire ng puso mo. Hello? At hanggang hindi sila nakakarating sa level mo, lagi silang maghahanap ng simpatiya. And you have to make decision. Hello? Huwag mo nang intayin pumayag sila kasi hindi sila papayag malibang makarating sila roon. Si nanay, nung earlier ko, lagi niyang sinasabi, pa, hindi mo na ako mahal, lagi mo akong iniiwan. Talaga kayo mga babae na ko. Eh pagka hindi mo naman siya iniwanan, hindi ka na nagtatrabaho pa, hindi mo na ako mahal, hindi ka na umaalis ng bahay, paano tayo kakain? Kasi hindi ka nagtatrabaho. Wow. Saan nyo kami ilalagay yung mga girls? Answer us girls. Sabi ko sa kanya, I must commune with God. Eh dito naman pwede sa bahay, oo, pero maraming tao rito. I want a personal, intimate, deep, so close communion with Jesus. Because I am not satisfied giving Jesus a day. It's not a day for Jesus. It is Jesus every day. Ngayon nga po, maraming adjustment ginawa ko. Kasi laki na ng ministry worldwide. Dami kong biyahe. Sobra. Ang laki adjustment ginawa ko para hindi po mapabayaan yung prayer life ko. Siyempre, minsan tuturo ka dyan, uuwi ka ng hotel, madaling araw.
Tapos babangon ka umaga. Ang daming adjustment. But in spite of many adjustment, I make a decision. Puyat o pagod, I must pray. Hello. Hindi po pwedeng hindi mo kakausapin ng Lord. At kung hindi ko magawa ang 13 hours, kahit naglalakad ako, I talk to God. Kahit kumakain ako. Kahit naliligo ako. Para punuan po yun. Hindi ko dinadahil ang busy ko sa pagtuturo. Dahil ang unang-una sa lahat, kung gusto kong magtagumpay sa buhay, dapat lagi kong busy kay Jesus, hindi sa pagtuturo, but kay Jesus. Lalo na yung mga worshiper, mga naglilid ng worship at prophetic apostolic praise, dapat malalim communion sa Diyos. Okay, mga program, practice na yan, may time. Pero pag nag-iisa ka, dapat malaya ka. Kasi ang interest ng Diyos, hindi yung nakakakanta lang tayo kundi yung madama ng mga tao, yung presence niya nakabalot sa atin. Yung truth bang na-encounter natin ng Diyos, yung tumayo tayong alam na alam nilang puspus tayo. Hindi yung makalukso ko lang dyan, makalundag, makasayo, makasigaw na, hallelujah! Kagaya yung mga kapatid sa iba't ibang fellowship, puro hallelujah, hallelujah, walang presence ng Diyos. Yung lalakad ka pa lang dyan, para hawakan ng mic, dama nila yung presence ng Diyos. That is something. Kasi yung after ko ngayong mangyari sa buong GSI Shield, sa lahat ng chapter, yung lahat ng worship leader, song leader, nag-organ, nagigitara, nagdadrum, pati nagkakamera. Lahat. Punong-puno ng Diyos. Kasi wala alternative yan It is our priority. You cannot live a spirit-filled life unless you are filled with God. Every day. Psalm 84:2. My soul yearns, even pains, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Yan po sabi ng psalmist. Pinulipil niya po yung Mark 12:30 Why I say that? Listen unang sabi niya, my soul yearns, even pains, for the courts of the Lord. Second, my heart. Yan heart. Una, soul. Ikalawa, heart. Ikatatlo, and my flesh, body. Yung kanyang spirit, soul, and body, sabik na sabik sa Diyos. Nangangatal, nanginginig pagdating sa Diyos. Yung quotes pong sinasabi po ng psalmist, symbolizes the presence of God. Kasi yung presence ng Diyos nandun sa Holy of Holies. Hello. Sabik po siya sa presence ng Diyos. Yung si Ana, sa Luke 2:36-38, tanda-tanda na ni Ana, hindi umalis sa temple kasi nandun ang presence ng Diyos. Night and day, anong ginagawa? Prayer, fasting, worshiping God. Night and day. Hanggang dumating ang Lord at makita niya. Amen. Kaya yung buong katauhan natin dapat naghahanap ng Diyos. Alam niyo, pag dumating to sa inyo, kagaya na nangyari sa akin, wala kang pakialam sa mundo. Dumating tayo sa karanasan na naranasan ko noon, dapat higitan niyo pa yun. So araw-araw naghahanap ako ng Diyos. Walang pagkain, kasuotan, pera, love gift, sasakyan yung makapag-satisfy ng heart ko. Wala. Kahit sa ibang bansa ako, nagtuturo ako, naghahanap ako ng Diyos. At mga panahon na yan, mas na-enjoy ko mahaba ang biyahe. Mga 15 hours sa aeroplano. Para ma-enjoy ang Lord. Kaysa sa mga biyaheng maiksi lang. Naghahanap ako ng Diyos. Dumating ka sa puntong kumain ka, ito yung tinuluyan mo, ito yung suot mo, ito yung mga nabili sa life mo. But deep within, parang hindi ako masyadong masaya. Sumisigaw puso, Lord, I want more, more, more. Pagka ganon, wala kang pupuntahan kundi presensya niyo. Kaya ang ginagawa ko noon, nagkukwit ka agad, takbo sa presence ng Diyos. Pag madaling araw, nag-iisa na ako. Tataas ng kamay, kakanta. Matutuhan yung kumanta sa Diyos personally. Kahit di maganda boses nyo, hindi naman boses ang tinitira niya, puso Kanta kayo sa Lord. I love you, Lord, hanggang umiyak ka. Simula ka ng understanding, tapos ka in the spirit. Pagsamahin mo siya, mag-worship ka sa Lord. Kanta ka ng kanta na. Kung gaano katagal yung pagsamba rito, gawin mo yan sa bahay mo na nag-iisa. Bababa ang Lord. Sanayin mo sarili mo yan, umaga, gabi. Huwag dyaryo, huwag telebisyon.
magiging spiritually blind ka nun, magiging spiritually retarded ka nun. Sasari isip mo sa bagay ng Diyos. Walang maitutulong sa iyo. Hindi mo makikita ang Lord, ang specific will sa iyo. Every day, hindi ka makakakuha ng understanding, wisdom at insight sa Lord. Magiging spiritually blind ka. Kasi iba yung sistema ng mundo, iba espiritu, hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Hello. Hindi mag-workout yan ah. Dalawa yan. Kahit sabihin mo 1% lang ng bagay ng mundo, hindi mag-workout yan. Tanahin siya rin yung kumanta sa Lord. Minsan, madaling araw, nagising ako. May kumakanta, si Nanay Ellen. Lagang umiiyak. I love you, Lord. Kita niyo na yung boses ni Nanay. Grabing ganda ng boses ni Nanay. Heavenly voice. Hindi si Nanay nahiyang kumakanta. Madaling araw, naiyak din ako eh. Kumakanta, I love you, Lord. Puro ganun lang, paikot-ikot. Hindi naman kasi memorize ni Nanay yung mga kanta rito eh. Pero yung precious na Diyos, tumama sa room ko. Kanta siya ng kanta. I lift my voice. Panginoon, minamahal kita. Kanta lang siya ng kanta. Sanayin yung sarili niyong kumanta ng kumanta. Kahit nag-aalaga ka ng anak, nagluluto ka, kanta ka sa Lord. Huwag mong tingnan niya, mga negative yan, mga pangit na bagay. Kasi lalakad ka lang sa laman yan eh. Sisigaw ka lang niya na magre-reklamo ka, magmumurmur ka. Puro kalat na lang yung bahay. Lilikot niyo mga bata. Buti nagmalaki sa tatay, hindi sa akin. Forget it. Sing songs to God. Luto ka dyan, kanta ka. Linis ka ng bahay, kanta ka. Magtangs ka, riando, robobari, alakalabariande. Nalalakad ka dyan, kanta ka. Ako sa aeroplano, nakanta ako eh. Amen? At pag malapit na yung flight steward, nilalakasan ko para tamaan siya ng glory. At pagka sasakay yung aeroplano, sinusulat ko puro, do not disturb, kasi bibigay siyang pagkain eh, magpipray ako eh. Saka na ako kakain pagkatapos ko mag-pray. Gustong-gusto na kinakantahan siya. Parang babae, di ba? Lagi mo siyang kinakantahan. Itong awit ko para sa iyo, mahal ko. Tuwan-tuwa mga babae nun. Para siyang napakain ng halo-halo nun. Na siya rin nagbayad, amen? Totoo po yun. Sabik na sabik ang Lord, nakantahan natin siya. Yung kantang I love you, Lord, powerful yan. Kaya maghanap pa ng Amerikano dyan ako. Okay na yung kanta mo't kanta ni tatay, okay na yun. Amen. Lord, I want to seek your face and be like you always. Kahit walang organ, kanta ka. Amen. In moment like this, tingnan natin pagka hindi ka pa nakaka-30 minutes, umiiyak ka na. Puspus ka na. Yung presence ng Diyos nakabalot sa iyo. Kalimutan mo yung ganda ng boses. Just sing songs to God. Sa opisina, wala kang kasama ron. Lunch break, kanta ka. Ako, nung nagtuturo ako sa mga college school nun eh, lunch break na, kung magturo, hanap ako ng puno, kanta ako sa puno, sa school yun. Minsan doon sa waiting area, kanta ko. At pag may dumaan dyan mga estudyante, hindi ako nahihiya. Amen? Kahit tinitingnan nila ako, puno na ako ng Diyos eh. At pagkatapos nun, tapos na akong kumanta, salvation na nila lahat yun. Yan lang ang relasyon sa Diyos eh. Nahirap lang na marami nagtuturo. Meron akong kantang gustong-gusto nun eh. Ngayon gusto siya. Pag marami ng biyaya, kinakanta ko yun, Lord, you are more precious than silver. Safety mo yun. Kasi pag lagi ka nakatingin sa bago mong kotse, Amerikana, yung pinamahala sa yung mansyon, yung dollar mo, yung pera mo, yung taas ng sweldo mo, makakalimutan mo, Lord, yan. Yan ang panlaban mo dyan, kahit ang daming blessing. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire to compare with you. At pag meron ng brother dyan manliligaw, pogi si brother at malapit ka nang bumigay, kanta ka ng, Oh Lord, you're beautiful. Totoo po yun. Ganyan mo, ingatan sarili mo. Ang faith mo. Pag nakita mo dyan, si sister, naku, talagang siya pa naman yung type mo. Grabe yung ilong, parang ilong ni Maria. Tapos yung mukha, puting-puti, parang puno ng baking soda. Grabe. Tapos yung buhok, wow. Amen, bagong tina. Parang European and African hair.
At tinan mo naman yung mga balakang. Praise God. Parang bayawak na binanlian. Hallelujah. At nung umiti, naku, para ka nang hihimatayin. Parang tumaas na yung kolesterol sa puso. Naglabasan yung mga dimple. Amen? Pa naman yung weakness mo, yung ngiti ni Sister na lumulubog talaga yung ganito. Grabe. Lalo pag gumanya si Sister. Naku. Para ka lang inatake sa puso niyan, tinarayabal ka sa ospital. Anong gagawin mo? Kanta sa Lord. Si bata ka pa madaya yung puso, yung weakness mo Tapos si Sister, woman of God, talagang kagalang-galang na babae. Siyempre, ng dream girl mo. May bata ka pa. Kanta, oh Lord, you're beautiful. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Wala akong kausap dito. And the things of this world will go strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Ako, ganyan lang ako sa Lord. Yun lang naman hinahanap ng Lord Ginulo lang talaga tayo ng mga turo sa ibang bansa na pinalalim ng mga Amerikano kahit lumangoy, nalunod na Kasi yung dagat walang tubig. Kahit di maganda boses mo, love the Lord. Dinidesign mo, I love you, Lord. Tapos nakaluhod ka pa, yung puso mo naghahanap ng Diyos. Maniwala ka sa akin, bababa glory ng Diyos, hindi ka na makikita. Ang makikita, siya kayo na glory nakabalod sa iyo. Amen. Ang maganda po ito A life of intimacy with God will bring us to a life of obedience. Amen? A life of intimacy with God will bring us to a life of obedience. Hindi mahirap sumunod Pag sinunod mo yung unang utos Yung ikalawa, ikatatlo, ikaapat, marami pa. Madaling sundin yan. I-struggle sa tithes, offering, sacrificial. Naku, wala. Nagmamadali kang gumawa niyan. Kasi sa'yo, wala nang halaga yan. Ang mahalaga ang Lord, yung mapilis mo siya. Talagang dadaling ka sa pagsunod. Ito yung susi Napakasimpleng susi, pero napakalalim ang impact nito sa inyo. Hindi ito na-discovery ng church sa dami ng teaching. Ito na-discovery ko nung early years ko. Madaling sumunod. Talagang dadaling ka sa pagsunod ng intimacy na yan. Kasi empower ka ng Holy Spirit na sumunod. Magaang sumunod. Wala ka struggle. Kaya imposible hindi ka maging kagaya ng Lord. Imposible. Ito ang susi. A life of intimacy with God will bring us to a life of obedience. John 14:15, if you love me, keep my commands. So, ang dami po commands plural, pero madali lang yan. Nasundin. John 14:21, Jesus said, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kung sino daw po may utos ng Panginoon at gumaganap nito, ay siya nagmamahal kay Jesus. Ayan. Na hindi sapat na sabihin ng marami na mahal ko ang Lord. Dapat i-prove mo yan. Paano? Sundin mo utos niya. Anong una niyang utos? Love me with all your heart, soul, mind, strength. And that love is expressed through worship. And worship is desiring Jesus. It is a very intimate, personal, so close relationship with Him. It requires a constant communication with Him. Amen. Personal. At ito, maganda rito. Ito yung laging nangyayari sa akin Magmula nung early years ko hanggang ngayon. When I begin to love the Lord deeply and dearly, damandama ko po yung pag-ibig ng God the Father. Nagre-reply siya Kasi hindi naman siya rebulto, hindi siya patay. Mas responsive siya kaysa sa atin. Minahal mo siya na 100%, yung expression ng return niya ng love sa'yo 1,000 times. Mas greater yung response niya. Kaya talagang malulusaw ka. Gandang maranasan ng lahat ng mananampalataya ito Ito totoong Kristyanismo Na yung pagalingan ng English sa pulpito, paganda ng so-called teaching na hindi ko alam kung saan kinopya yun.
but a personal, so intimate, so close, deeply relationship encounter with Jesus every day. The one who loves me will be loved by my Father. Sipin niyo, you love the Lord and the Father will love you. Kita niyo yung reply yan, ano? Parang ganito to eh. So, I love the Lord. This is God the Father. When I love the Lord, God the Father love me. May reply. Mismo, it's an honor, no? Yung Diyos na may gawa ng langit at lupang magre-response ng love sa'yo. Kasi ganyan niya kamahal si Jesus eh. And when He responded in love, it is a sign He is pleased with you. Lugod na lugod siya. Ituturo ko po ito, ang pamagat niya endorsed by God. Especially, you want to go deep in the Lord and you want to be like Jesus, you have to enjoy all this revelation from heaven. The one who loves me will be loved by my Father. Ito na. And I too will love them. Sipin mo, no? You love Jesus, the Father loves you, and Jesus loves you too. Grabe, no? Sabi ko, grabe. Makakalimutan mo mundo eh. Isang araw, ang sigaw ng puso mo niyan, Lord, return. I want to be with you in heaven forever. Ako, dumating ako sa punto ng buhay ko ngayon. Ayoko na sa mundong to. I want to be with the Lord. Kahit ako nagtuturo na, ayoko nga magturo na, ayoko lumabas ng kwarto eh. Puro Lord lang. Napilitan na ako nung sabihin na, son, they are waiting for you. You must save them. You must build me a living like Jesus Church. Kasi isipin mo to, you love Jesus. And the Father responded in loving you too. And the Lord responded in loving you too. Isipin mo yun. Si Jesus minahal mo, God the Father, God the Son eh. Nag-respond sa'yo, both of them. At hindi pa tapos yun ha. At ito yung nangyari sa akin noong June 1988. Ito yung karugtong nun. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Hindi mo lang maranasan ang love ng God the Father, hindi mo lang maranasan ang love ng God the Son, i-reveal niya yung sarili niya sa'yo. At yun yung nangyari sa akin ng June 1988. Straight po yan. Araw at gabi, I want the Lord. Nakakalimutan ko po yung pagkain. Almusal ko noon, 6:00 ng gabi. Kahit di ako fasting, nakakalimutan ko po yun. Kaya wala kaming problema ni nanay noon sa luto-luto at budget dahil nakakalimutan kong kumain. At pag si nanay naglagay na ng pagkain sa lamesa, iinitin niya uli yan kasi hindi ko makakain yan. Hindi ko sinasadya mag-fasting. Nakalimutan ko po ang lahat. Amen. At akala ni nanay, nakalimutan ko na rin siya. Lagi nagsiselo sa Lord. Siyempre, hinahanap niya attention ko. Hindi ko maibigay, napunta sa Lord. At huwag niyong pagsilosan ng Lord, mga iniibig. Kung asawa mong babae nagpapakalalim, huwag mong pagsilosan ng Lord. Kung asawa mo lalaki nagpapakalalim, huwag mong pagsilosan. Be supportive, understand. Ito po, totoo to ha. Alam niyo, kahit tayo may asawa at maganda relasyon natin mag-asawa, kailan tanggapin natin ang katotohanan? Meron pong tibok ang puso natin, hindi pwedeng ibigay ng mga asawa natin, but only the Lord. Kaya yung sumuporta po tayo sa bawat isa, napakahalaga niyan. I-honor natin at i-respeto yan. At ang maganda nito, mamanahin ng mga anak natin at mga apo natin yan. Si Rachel na, 1 year old to 2 years old, nag-worship 45 minutes. Saan natuto yun? Di nakita niya ako sumasamba, ginagaya niya. Diyan lumaki yung mga bata. Kung ano makikita sa'yo, bababasa ka nila. Diyan lumaki sila mga worshiper, mga apo namin. Kasi nga, yun yung rule eh. Kung anong puno siyang bunga. Ito maganda to. Sabi sa akin ng Lord to eh. Papalalayimin ko to pag kumpleto na tayong lahat. Hintayin ko yung buong mundo na kung saan ay merong chapter ng Jesus Shield. Tingin po kayo sa akin. The vine produced the fruit. And the fruit reveal the vine. Ulitin natin ha. The vine produce the fruit. Not the fruit will produce
the fruit itself. No, it's the vine who will produce the fruit. And the fruit reveal the vine. And who is the vine? Jesus. Kaya pag malalim ang intimacy natin sa Lord, so close, hindi po pwedeng hindi tayo maging kagaya na because His life will be produced in us. And when that happens, we will reveal His life to them and they will be saved. So, June 1988, nag-appear na sa akin ang Lord. Ina-expect ko mag-a-appear siya eh. Kasi yung uhat gutom ko, lagpas na sa langit. Ang desire ng heart ko talaga, encounter sa Lord. Personal, with appearance. At nag-appear siya. 4 na oras nga kami nag-usap, at yun na nga, naitayo ang Jesus Shield. Sinabi niya sa akin, anak, itayo mong ministry. Nga, yung mandate lumabas. Kaya noong 1989 na October, tinayo ko siya. Bunga siya ng revelation, encounter sa Diyos. Hindi bunga ng division at ng lying. Alam niyo, yung mga ministry, bunga ng lying at division, hindi magtatagumpay yun under judgment. Ang totoong ministry, bunga ng encounter, revelation, relationship with God. Ang tawag ko dyan, born from the heart, living like Jesus ministry. Born from the heart of God. At lahat ng born from the heart of God ay victorious forever. And I can say for the glory of God without any fear. Ang naging takbo ng ministeryong ito mula simula hanggang bumaba ang Lord ay leading ng Holy Spirit. Sa abot ng makakaya ko sa natutuhan ko sa Lord na pakikipagrelasyon sa Kanya, in-apply ko yun. Kasi siyang may-ari. Kaya kahit saan tayo nakarating, alam ko magtatagumpay tayo. Kasi alam ko, utos na yun, nauna siya ron. Hindi naman ganyan kadali magkaroon 18 programa sa radyo, hindi ganyan kadali. Pero leading ng Diyos, walang mahirap sa atin. At sino mag-aakala meron na tayong sariling oras ng Himala Channel. And you must enjoy that. Dumating na sa inyo revelation, practice that, and let this revelation become your personal experience beginning today until Jesus returns again. Then, another meaning of prayer. Prayer is intercession. Una, intimacy, it is for God. Intercession is for our neighbor. Amen. Ayun na yung Mark 12:31. And this is the second commandment Jesus said. You shall love your neighbor as you love yourself. And no commandment is greater than this. So when we begin to fulfill the first and the second commandment, all the commandments will be fulfilled by us so easily. Walang struggle. Kaya pagkatapos natin ng intimacy sa Diyos, then pupunta naman tayo sa intercession para sa ating kapwa. Prayer is intercession para our neighbor. So we are talking about intercession. Intercession is intervention. Ezekiel 22:30. I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. So I would not have to destroy it, but I found no one. Intercession is intervention. Pag ang isang bansa ay nasa krisis, humahanap ang Diyos ng intercessor kasi gusto niya mag-intervene. Gusto niyang alisin ang kapahamakan ng isang bansa. Amen. So intercession is intervention. Luke 23:34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So si Jesus po, nag-mediate, na magitan. He intervened. So to intervene is to mediate. Intercession is intervention. Intervention is mediation. Mamagitan. Amen. So namagitan siya sa Diyos at sa tao. Hiningi niya ng tawad ang kasalanan, hindi lamang po nang pumatay sa kanya, kundi ang kasalanan ng sangkatauhan. Siya po'y namagitan, nag-mediate. 1 Timothy 2:1-5, there is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father without me. Maliwanag po ba yun? So yun po yung intercession. Amen. To intervene, to mediate. So ito po ako. Nag-i-intercede ako. I talk to God in behalf of the people. Mga neighbors natin hindi ligtas,
bakla, tomboy, addict, puser, magnanakaw, backsliders, swindler, lahat ng unsaved, pati po yung mga nawala sa salvation, yung mga nag-backslide. I talk to the Father in their behalf. Nag-i-intercede ako. I mediate, I intervene. Amen. Ito na po ngayon na maganda ritong paliwanag. Halimbawa, ito po si Satan, ito yung bihag niya, papunta na po sa impyerno. Gusto niya nang itapon. Sinners, bakla, tomboy, addict, puser. Hindi ligtas, backslider. Either bishop, pastor, basta backslider, hindi na po ligtas. Dadali niya sa impyerno. So, tayo po yung nananalangin, nag-i-intervene. Amen. Nag-i-intervene. Na siya po yung maligtas. Nag-aayuno, walang tigil. Nag-i-intercede po tayo. So, naniniwala tayong may gagawin ng Diyos. Amen. Na si Satan, kahit anong gawin niya, ay walang kakayang pigilin ang kaligtasan nito. Nangako ang Diyos sa Jeremiah 33 verse 3, tatawag tayo sa kanya, siya sasagot. Matthew 7:8, sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo bibigyan, kumatok kayo, ang pinto'y bubuksan, humanap kayo makakasumpong. 1 John 5:14-15, ano man ang hingin natin pag ito'y kalooban niya, ay maniwala tayong ibibigay niya at sa atin ang hinihingi natin. 1 John 3:22, meron tayong assurance na pag ito'y ginawa natin sa pusong malinis, ang hinihingi natin ay sa atin. John 9:31, hindi niya pwedeng i-deny ang taong gumaganap ng kalooban niya. On the other hand naman, kung asapin naman po natin ay court cases, business, school, family affair, o iba pang bagay, at yung isip ng tao ay matigas. Halimbawa, siya po ay hari, nasa position, pero ayaw magbigay ng justice, kagaya ng likong hukom. Sa ating kaka-intercede, gagalaw ang Diyos. At ang sabi po ng Proverbs 21, verse 1 ay ito, in the Lord's hand, the king's heart is a stream of water, that he channel toward all who please him. Yun daw pong puso't isip ng hari, tubig lang sa kamay ng Diyos. Wala siyang kakayang tanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit saan siya dalhin ng Diyos, susunod siya. Amen. Kaya minsan, di ba, sinasabi ng kamag-anak natin, ayoko umaten. Sa kakapray natin, nagbabago sila ng isip, gumalaw na ang Diyos. Yung mind nila, inayos ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Minsan, kinakausap po natin yung isang lugar na gagamitin natin, ayaw pumayag, nag-pray po tayo, maya-maya, nagbago ng isip. Pumasok na po yung Proverbs 21, verse 1. Dahil ang prayer po ay pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo ngayon. So when we talk about prayer, intercession, we are talking about power, God's power in action. So yun po yun. Kita niyo po si Saul, mamamatay tao. Pero nanalangin si Stephen, bigla nag-turn around si Paul. Yung mind po niya na-renew. Mula sa pagiging murderer, naging great apostle. Dahil ang Diyos, gumalaw, hinipo siya bilang sagot sa panalangin ni Stephen. Kaya bago tayo naligtas, ang ayon po sa Hebrew 7:23-25, bago tayo naligtas, una sa lahat, nanalangin ng Lord. Ikalawa, may nanalangin sa atin. Amen. Sa case ko, ang Lord nanalangin sa akin, maligtas ako. Siya yung una. Ikalawa, yung kapatid kong bunso. At yung iba, hindi ko alam, pero alam kong gumamit ang Lord ng mga tao na nalangin para ako maligtas. Hindi kasi tayo pwedeng maligtas malibang may mag-pray sa atin. Kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag tayong tumigil manalangin. Luke 18:1, do not give up. Keep praying, keep praying, keep praying, keep praying. Don't quit, because God don't quit. Ulitin natin walang maliligtas kahit isa, malibang may mag-pray na sila'y maligtas. So yan. So tapos na po tayo ngayon doon sa salitang intervention. Second meaning, intercession is interception. So lahat ng bihag ni Satan in-intercept natin. Alam niyo, interception, di ba? Pinasa yung bola, minaagaw ng kaaway, tama yon? Di ba? Sa costume, ito na yung mga smuggle goods na intercept ng costume. Nakuha niyo ako? Naagaw? Nakuha? Yan ang interception. Si Satan, lahat ng bihag niya, dadala niya sa impyerno. So we are praying and fasting, praying, because prayer is intervention, prayer is interception. Ini-intercept natin ngayon. Kapag hindi tayo tumigil manalangin,
Walang kakayahan si Satan magtapon ng kaluluwa sa impyerno. Lahat po ng itatapon niya, mai-intercept natin. And mark this truth. Walang kakayahan ng sino man na intercept ang bihag ni Satan. Tayo lang ang church. Ang Living Like Jesus Church. Why? Tayo lang po binigay ng Lord ng power. Matthew 16:18-19, I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church. At si Jesus po yung rock, the big rock. Si Peter po yung shaky rock, small rock. And the gates of Hades or hell will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Tayo lang po may power. Tayo lang may authority. Tayo lang ang qualified sagutin ng Diyos. Sapagkat di niya sinasagot ang panalangin ng makasalanan. At yan yung lagi kong appeal sa inyo sa lahat. Ingatan niyo puso niyo, dapat laging malambot yan, malinis. Pangit man ang nangyayari, panatilihin yung malinis puso natin. Dahil yan ang basehan ng Lord para sagutin tayo. Wala nang iba. Ang sinasagot niya lang ay taong malinis ang puso. Ang mga anak lang ng Diyos, ang may kakayang unatin ang kamay ng Diyos. Ang mga anak lang ng Diyos, ang may kapangyarihan para nakawin, agawin ang lahat ng ninakaw ng Diablo. Dalhin sa impyerno, inaagaw natin, pabalik sa langit. Luke 10:17-19. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing shall harm you. Ito maliwanag. Binigyan niya tayo ng power and authority para wasakin ang gawa ng kaaway. Tapakan ang gawa ng kaaway. Lupigin, sirain. Amen. At yun ang sinasabi ng Bible in Persian 3:8. Jesus came to this world to destroy the works of the devil. And we are here in this world to destroy the works of the devil. And how we destroy the works of the devil? Intercession. Amen. A life of prayer and fasting. Maging sarili niyong pamilya, that is the only way. No other way. Do it God's way. Walang maitutulong yung palaging nagagalit, correct ng correct. Hindi ko po sinasabing masama, pero hindi siya nagbabago ng buhay. Laging nakasigaw, nagdadabog, hindi bumabati, lalo silang nababaon. Do it God's way. The only way is prayer and fasting. Use your authority. You can pray all kinds of prayer in the Spirit. Ephesians 6:19. Warfare prayer, authority praying, compassionate praying, binding and loosing, prevailing prayer, spirit-led prayer. I-apply nyo lahat ng klase ng prayer. Groaning, travailing, weeping, Romans 8:26-27 in the Holy Spirit. Amen. I-apply nyo siyang lahat. This is the only way for them to enter heaven. For us to intercept them in the hands of the devil. And lastly, intercession is invasion. Invasion. Ano po yung una? Intercession is what? Intervention. Second, interception. And third, invasion. Ano pong ibig sabihin ng invasion? Invasion means to subdue, to invade, to attack, to possess. That is the meaning of the word invasion, to destroy the devil's work in his kingdom. It is confronting the devil face to face. And that is the reason why the Lord gave us unlimited power and authority. Ang naging problema po ng church na nakalipas, ang kanya pong kinukompronta, yung surface, hindi yung root cause. Yung kinukompronta niya, politiko yung tao, hindi yung diablong gumagamit sa politiko at mga tao. Remember, the devil attack people in two ways. One, direct, and second, through channeling. Direct siya mismo, kagaya kay Jesus. Direct yun. Matthew 4:1-11, direct sa thought, ang battleground. Yung channeling, yung Matthew 16:21-24, dinaan ni Satan kay Peter, yung thought. That is how Satan attack us. Personal and through channeling. At minsan, hindi naman sinasadya ng mga pamilya natin, mahal sa buhay, vice versa, lalaki at babae, anak, magulang, pati mga kaibigan, yung thought nila, hindi galing sa Lord. Ako, lahat yun nadidiscern ko. Kaya nakikinig ako sa mga anak natin, bawat isa, pero hindi lahat yun na ipinaniniwalaan ko. Alam ko kung alin ang sa Lord, alam ko kung alin ang hindi sa Lord.
At pag nangangailangan sila ng deliverance, so I invade the devil's territory. I confront the devil face to face. I go to the root cause. Remember, kinars ni Jesus yung fig tree, hindi sa leaves, but sa root. Dahil pag namatay na ang ugat, mamamatay na ang puno, pati sanga, pati bunga matutuyo. Everything will die. Kaya when we confront the devil, then everything will be destroyed. Kasi siya po yung author nun eh. Kaya yun po ang failure ng church. Inaway tao. Gumamit lang naman yung diablo ng may-ari para itaas yung presyo ng upa. Kliyente para umalis. Katabing negosyo para magalit. Magsinungaling. Magsalita ng pangit. Magdemanda. Gawa ng diablo lahat yun. Siyempre, pag wala sa loob ng sino man, kontrolado niya yan eh. So when you deal with the devil, silang minilanggo lalaya. So you have to confront the devil face to face. You have to go to the root cause, not to the surface. Wala exempted yan. Si Peter nga nahirang na Lord, pero yung tot galing kay Satan. Hindi naman po lahat, pero majority, yung tot ng mga magulang, anak, huwag kang maglilingkod. Hindi sa Diyos yan. At yung mga anak naman, sasabihin sa mga magulang, huwag kang maglilingkod. Hindi sa Diyos yan. Malinaw po yun. Everything that is against the will of God is not of God. Kahit gaano kaganda ang suggestion. Maliwanag po yan. Kaya dapat alam nyo, specific, perfect will ng Diyos. Specific, day-to-day, perfect will of God in your life, in your family, in what you are doing every day. Alam niyo siya. You must be led by God. Parang si tatay, hindi niya ako makita nagpupunta kahit saan. The steps of the good man are ordered by the Lord. Hindi ako nakikipag-usap kung kahit kanino. Kipere yung pag-uusapan natin. Unless the Lord lead me, I have nothing to do with it. Hello. Kasi ang tagumpay natin nasa leading niya, wala sa lakas natin. Remember, we are facing the devil. Not a person. A professional devil na matagal na pong na nakikipaglaban. Kaya marami na po siyang kapatiran na naloko sa iba't ibang fellowship here and abroad. Pero yung mga taga Living Like Jesus Church ay hindi niya maluloko. Yung mga binilanggo niya, papalayain natin lahat. Amen. So that is intercession. To invade. Amen. To subdue, to attack, to confront, to destroy the devil and his works. Then, we must intercede intensely. Kung tayo po'y mananalangin, as we intervene, we intercept, invade, dapat siya po'y intense, maapoy, maalab, maningas. Luke 18:1-8. Hindi po tayo nag-give up, hindi tumitigil. At ito yung lagi ko sinasabi, hindi pwedeng panalangin salita, Lord, ligtas po Pilipinas. It won't work. Ang laki po ng Pilipinas. Meron 105 million thoughts na nag-exist sa Pilipinas. 105 million thoughts. That is a very shallow prayer. Pwede mong sabihin yan kung nag-groaning ka na kagaya ni Tatay Apostol for 32 years sa Pilipinas. Pero kung hindi mo nagawa yan, at yun lang ang prayer mo, that's a very shallow, lazy prayer. It won't work. Sayang yung oras mo. We must begin in our barangay. Doon muna po sa pamilya natin, then sa barangay. Pamilya, kalsada, barangay, city, munisipyo, hanggang buong Pilipinas, makover natin. Kaya ang utos ko, dahil may GSI Shield na chapter sa buong Pilipinas, yung lahat ng chapter sa Mindanao, pray for Mindanao, kung nasan ka sa Mindanao. Lahat ng chapter sa Visayas, pray for Visayas, kung saan ka roon sa Visayas. Lahat ng chapter sa Luzon, pray for Luzon, kung saan ka man nandoon. Chapter natin sa Middle East, so kung saan ka nandoon, pray for that. So, Asia, ganun din. Europe, America, Africa. So we must pray intensely. Kaya ito po rin kung bakit mahaba ang panalangin. Kaya po yung mga nag-aatin ng prayer meeting na 7 to 9, tapos na, kulang po sa naintindihan yun. Sila po yung mga taong ang uri po ng panalangin, traditional, the same as usual, at pakitang tao sa Diyos. Wala po na-accomplish na malaking bagay yun. Para po itong nanganganak sinong magulang na lalabas na yung bata, bigla mo ititigil yung pag-iri. You cannot stop birthing the baby. You must keep laboring till the baby come out of your womb. Yan po ang prayer. Ang decision niya kung kailan ka titigil ay nasa Diyos. At ang sign na na-accomplish na yung gusto mo, pag alam mong na-penetrate mo na ang kaharian ng Diablo, and joy comes to you. Psalm 30 verse 4 and 5, weeping, crying, groaning, travailing may endure for a night, but joy comes in the morning. So may overnight prayer. Hanggang sikatan nga ng araw, tuloy-tuloy ang prayer. Yun po yun. Weeping
endure for a night, and joy comes in the morning. So kailangan sumikat ang araw. Kasi hindi siya pwedeng maging morning na walang araw na sumikat. Kaya if we want to see the greater move of God, we must pray intensely. Obligasyon po ito ng lahat ng anak ng Diyos. Hindi lang po ng mga full-time. Lahat po tayo dapat full-time sa prayer. Hello? Because that is the state of the heart. It is a part of our relationship with the Lord. The first and the second commandment must be fulfilled by us. Loving God and our neighbor wholeheartedly. Amen? Yan po yung custom ko. Kahit saan po ako magpunta. Kaya sa mga bansang pupuntahan ko sa susunod, tsunabi po ng Holy Spirit ang dadating dyan because we have labor a lot bago po tayo bumiyahe. Intensely. Do not give up. Kasi when we give up, the devil win. When we don't give up, the devil lose. Ang basihan po kung mananalo siya o matatalo, kung paano tayo manalangin. Remember, in Exodus 17:8-13, di ba? Nilusob ng mga Amalekite ang Israel. Ang mga Amalekite po, nakatira po yan sa tabi ng dagat, Black Sea. Sila po yung mga bandit, mga robbers. Nang magkampo ang Israel, malapit po sa kanilang inalalagyan, inatake nila Israelita. Ito po yung mga type ng devil. Ito pong Amalekite. So, nang pong ginawa nila Moses, nagkaroon ng gera sa Rephidim, nanalangin sa bundok. Napagod si Moses sa kakataas ng kamay. Symbolizes authority and intercession. So ano pong nangyari? Tinulungan po siya ni Aaron at saka ni Hur. Kasi pag binababa ni Moses yung kamay, ibig sabihin, tigil prayer, nanalo po yung kaaway nila. Si Joshua nasa ibaba, nakikidigma. Talo sila Joshua. Namamatayan sila. Yung po nangyari, pag di tayo nanalangin, yung diablo po nagkakaroon po ng edge. Nakaka-advance po siya. Yung ginawa ni Aaron at ni Hur, pagpunta si Moses, tinaas nila yung kamay. Tumulong sila. So yung prayer, naging united prayer. At hindi pa po tumigil doon. Hanggang matapos ni Joshua yung digmaan at malupig yung mga Amalekite, hindi sila tumigil mag-pray. So from prayer to united prayer and prevailing prayer. At nung hindi sila tumigil manalangin, nalupig ni Joshua yung mga Amalekite. Kaya kung gusto nating maubos po yung masasamang espiritu sa Pilipinas at itong bansang ito yung maging bansa ng Diyos, manalangin po tayo ng taimtim. We must be involved in a personal, united, consistent, corporate, prevailing prayer and fasting. Milyon po ang tao sa bansang ito at 7.5 billion ang tao sa buong mundo. Kaya gusto natin maraming makapasok sa langit, we must pray intensely. We must intercede intensely. Amen. Maalab, maapoy. Second, earnestly. James 5:17-18. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly. Yan, he prayed earnestly. Hindi sinabi, nag-pray lang siya ng basta-basta kung ano yung panalangin gusto niya, kung okay sa kanya yung prayer niya, mabuti ito sa nakakarinig. No. Meron pong order ang Diyos. Meron rule. And what is the rule? We must pray what? Earnestly. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crop. Wag lang tayong manalangin ng taimtim, ng maalab at maapoy, maging matyaga tayong manalangin. Hindi po tumigil si Elijah manalangin, hindi sumasara ang langit. Kaya nung siya'y magsalita na walang babagsak, hanggang hindi ko sinasabi, na-accomplish niya na po sa prayer yun. At nung namang bubuksan niya po yung langit para ibaba po yung ulan, nag-pray na naman siya ng taimtim. Ilang ulit po siyang nag-bow down sa ground? In 1 King 18:39 pababa, ilang ulit? 7. Ano po ang number 7 sa Bible? Completion. Hindi po siya tumigil, manalangin, kahit naka-6 na ulit na po siya. Grabe, yung intercession niya, matindi na. Pero hindi pa dumadating yung ulan, kahit nag-prophecy na po siya, dinagdagan niya pa po ng 7 ulit na pagbabaw down sa ground. Panalangin. At yung po yung prevailing prayer. At bumagsak po ulan. So kahit narinig natin ng prophecy sa Pilipinas, hindi siya sapat. We must pray intensely and earnestly because prayer fulfill the prophecy. And lastly, we must pray persistently. Amen. Persistently, meaning to say, we prevail. Hindi tayo tumitigil hanggang hindi dumadating yung sagot. Hanggang hindi natin natatanggap yung gusto nating tanggapin. Luke 11:5-13, istorya po ito ng magkaibigan.
Ito po yung isang lalaki, kaibigan niya po, ito po yung bahay. So, ginawa niya po, kumatok, humihingi ng tinapay. Sabi ng kaibigan sa loob, kahit ayokong bumangon, pero dahil iniistorbo mo ko, at kahit kaibigan kita, hindi kita gustong bigyan, kasi 10 oras na ng gabi, pero dahil iniistorbo mo ko, wala akong magagawa kundi bigyan ka. Yan po ang persistent prayer, puno ng importunity. Actually, yung Matthew 7:7-8, mababaw po yung paliwanag ng maraming pastor dyan at bishop, kaya po yung prayer meeting sa kanilang church shallow. Ang talagang meaning po niyan sa original is importunity. Keep knocking, keep seeking, keep asking, yun pong ibig sabihin nun. Hello? Hindi yung ask once, seek once, knock once, no. Keep knocking hanggang ang pinto bumukas. Keep seeking hanggang makasumpong ka. Keep asking hanggang makatanggap ka. Do not give up. At maganda po ang word ng Lord. Ang sabi niya, kung kayo masasamang amay, nagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, how much more ang inyong mabuting amang sumasalangit ang hindi magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo kung ito'y hihingiin ninyo. Now, listen. Isipin niyo, bibigay niya yung God the Holy Spirit. Precious yan. Kung naibigay niya yung God the Holy Spirit, kung gusto natin mabautismo ng Holy Spirit, hindi, mas kaya niyang ibigay yung salvation ng tao. Material things, provision, protection, power, glory, immunity, immortality, name it all, kaya niyang ibigay lahat. So again, sinasabi ko sa lahat na walang problema sa Diyos. Ang problema ay nasa mga anak ng Diyos. Yun po ang problema. Kung paano tayo manalangin. Kaya lagi ko sinasabi nga sa inyo, hindi sumasama sa season of prayer and fasting here and abroad, sumama kayo para matuto kayong manalangin. Kasi kung kayo lang sa bahay nyo talaga, hindi kayo ma-upgrade. Ako, naniniwala ako, nagpipray kayong lahat sa bahay nyo, and I thank God for that. I believe that. But that is not enough. Ang sabi ron, go out. Join your brothers and sisters. Be involved in unceasing, united, corporate, earnest, prevailing prayer and fasting. Kaya nga season of prayer eh. We are talking about prayer and fasting. Ako kahit maraming trabaho, puyat pagod. Nagpiprepare ng sarili sa convention at iba pa activity. Biyahe rito, biyahe roon. Nagpapas ako, kami ni nanay, nagpipray ako. Kasi season of prayer and fasting yan. Kawawa ang mga tao. Again, I believe na pipray kayo sa mga bahay nyo, but that is not enough. Dapat, we must go out. Sama-sama tayo. Ito nyo, early church, di ba? Bahay nila John Mark, ang daming tao. Hanggang sa labas nga, may tao. Prayer meeting po yun. Acts 12, 1 hanggang 19. Walang tigil sila nagpipray. Si Peter, ang buhay, nasa bingit. Magdamag silang nanalangin. Pag ang bansa natin nasa krisis, talaga nga lahat ng bansa ngayon nasa krisis. Crisis the answer. So, we must participate. Manalangin tayo ng gusto. Mga apo namin, sinasama namin sa prayer meeting yan. Kinakausap ko yung mga magulang niyan. Kasi panalangin para sa lahat yan. Pag naunawaan niyo kung gaano kahalaga ang prayer natin, talagang magpa-participate tayo. Hindi lang tayo, ang church sa buong mundo, hindi na tayo kinakailangan pang tawagan, i-text, paabutan, o imbitahin. You will voluntarily be there. Kasi gusto mo magligtas. Masama-sama, mas powerful, mas marami, mas maganda. 2 will chase 1,000, but 4 will chase 10,000. 8 will chase million. 16, 32, 64, on and on will chase billion. Amen? Ano po prophecy sa Pilipinas? God said, ililigtas ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapamalas ko ng aking walang hanggang kapangyarihan at kalawalhatian bilang sagot sa inyong sama-sama, tuloy-tuloy, na walang tigil na pananalangin at pag-aayon. Paano daw po niya ililigtas ang Pilipinas? Sa pamamagitan po ba ng Movement Coalition, Marcha, Doktrina, pamumulitika ng mga churches? O paano? Sa pamamagitan po ba ng pagtulong sa ukol ng Russia, China, at ang European Union at ang iba pa? O paano? Sa pamamagitan po ba ng magagaling na leadership ng mga politiko? It is not so. It will never happen. It shall not happen. Paano daw po ililigtas ang Diyos ang Pilipinas? Sino aasahan niya? Power niya. I-display niya yung kanyang power at glory.
without measure. Amen. Sino pa ikalawang vessel ng power at glory niya? Sino yung means and ways? Tayo. Bilang sagot. Saan? Sa ating sama, tuloy-tuloy, na walang tigil na panalangin at pag-aayon. That's it. Napaka-clear. Jesus is our shield, worldwide ministries. Church of God, nationwide and around the world. Be faithful in prayer because Jesus is coming any moment. We must win the lost at any cost and must bring the church back to Jesus. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.